Nagsisimula ang pelikula sa isang lalaking si Kenji, tahimik na nangingisda sa isang ilog sa Tokyo. Tahimik kasi wala siyang nahuhuli kahit anino ng isda. Parang career niya walang kagat, habang nagmumuni-muni kung bakit ayaw talaga sa kanya ng kapalaran. Biglang tumunog ang cellphone. Tawag ng kanyang ama. Umuwi ka raw sa Akita, sabi ng ama. May kasal si Naoko. Boom! Parang mas masakit pa sa walang huling isda. Si Kenji at Naoko, dating wagas kung magmahal. Yung tipong akala mo pang habang buhay. Pero, naghiwalay rin ilang taon na ang nakalipas. Tulad ng karamihan sa forever. Hiniling pa ng ama ni Kenji ang address niya dahil gusto raw ni Noko na ipadala ang imbitasyon sa kasal. Pero sabi ni Kenji, wag na po. Ako na mismo ang uuwi. Mas masakit, mas personal. Bumalik? Si Kenji sa Akita. Isang taon pa lang kasing bagong kasalang. Kanyang ama matapos pumanaw ang kanyang ina. Kaya bakante na ang dating bahay nila. Si Kenji naman, 15 taon nang nakatira sa Tokyo at umuuwi lang kapag may trauma. Nang malaman ni Naoko na bumalik si Kenji, hindi na nagpatumpik-tumpik, agad siyang pumunta sa bahay nito. Nag-shopping sila sa isang malaking supermarket. Pero ang totoo, hindi grocery ang habol ni Naoko, kundi ang promo na libreng TV. Kaso malas, para lang pala sa unang mamimili. Kaya napagdesisyonan nilang bumalik kinabukasan. Sobrang aga, parang makikipag-unahan sa concert tickets. Si Naoko ay part-timer sa isang kumpanya ng tren. Doon na rin nalaman ni Naoko na si Kenji ay byudo. 4 na taon nang walang regular na trabaho mula nang bumagsak ang kumpanya niya noong 2011. Kaya ngayon, traffic controller siya sa construction site, tagahawak ng stop sign, hindi ng relasyon. Tinanong ni Naoko kung bakit hindi na lang bumalik si Kenji sa Akita. Pwede naman siyang magtanim or magnegosyo. Libre pa ang bahay ng nanay niya. Walang renta, walang landlord, walang stress. Pero sabi ni Kenji, kahit bumalik ako, magpapakasal ka pa rin naman sa iba. Ouch. Sa biyahe pa uwi, nalaman ni Kenji na ang mapapangasawa ni Naoko ay isang 40 anyos na sundalo. Medyo naparaise ng kilay si Kenji, sabi ni Naoko. Oh, matanda na pero hindi byudo. Sabi naman ni Kenji, Maganda rin trabaho nun, malaki sweldo at allowance. ang problema lang, Palipat-lipat. so ikaw rin palipat-lipat. Bago ihatid pa uwi si Naoko, niyaya niya muna si Kenji sa bahay nila. Ang pulang bahay na parang frozen in time. Walang nagbago mula noong huli niyang pagbisita. Nagluto si Naoko ng hotdog, paborito ni Kenji, at nagbukas ng beer. Nostalgia level. Matas. Umakyat si Naoko para ayusin ang silid. Si Kenji naman nakatulog. Pagkagising niya, wala si Naoko. Hinanap niya ito at nakita sa silid. Pagod daw si Naoko dahil maaga siyang nagising at magmamaneho pa kinabukasan para sa TV mission. Pinakuha ni Naoko kay Kenji ang isang photo album. Nandun ang mga litrato nila, ordinaryo, may kalokohan at yung mga panahong akala mo sila na talaga. Nag-date sila nung 25 si Kenji at 20 si Naoko, mga panahong puno pa ng pangarap at buhok. Nang lumipat si Kenji sa Tokyo, gusto ring sumunod ni Naoko para mag-aral doon. Nag-apartment pa siya malapit sa trabaho ni Kenji. Sweet. Pero awkward din. Tinanong ni Naoko kung hindi ba natatakot si Kenji na makita ng mapapangasawa niya ang mga litrato. Sagot ni Kenji, hindi mo ba ako naisip kahit minsan? Sabi ni Naoko, lagi, lalo na kapag tinitingnan ko to. Ito na lang ang natira sa akin. Boom ulit. Pumunta sila sa isa pang bahay na pag-aari ni Naoko. Sa tabing dagat, may magandang tanawin at may bagong 48-inch TV, mission accomplished. Nanood sila ng TV, sabi ni Naoko. Baka hindi niya mapanood ang Olympics. Kasama ang asawa niyang si Katano dahil bihira raw itong umuwi. Inaya niya si Kenji sa sofa. Tumanggi si Kenji. Alam niyang delikado ang ruta. Pero pinilit ni Naoko. Gusto niyang balikan ang dati. Sa huli, bumigay din si Kenji. Kasi marupok ang puso, lalo na pag may beer. Tinanong ni Kenji kung bakit gusto ni Naoko pakasalan si Katano. Sabi ni Naoko, gusto niyang maging ina, ipagpatuloy ang lahi ng kanyang ina. Pero ramdam ni Kenji na parang script lang yon. At umamin din si Naoko, may sakit siya sa matris at kailangan niyang magkaanak agad. Hindi pa alam ni Katano. Kinabukasan, bumalik si Kenji. Nag-dinner sila sa restaurant. Hiningi ni Naoko na huwag na nilang ulitin ang nangyari. Nasaktan si Kenji. Galit pa. Kasi siya ang pinainit, tapos siya rin ang pina-off. Sabi ni Naoko, hindi pwede, baka may makakita.
Dagdag pa niya, babalik si Katano sa Miyerkules. Biyernes na ngayon, kaya may 5 araw pa sila. Pag-uwi, walang sayang-sayang. Mainit na naman agad ang eksena. Sa hapunan, tinanong ni Kenji kung bakit gusto talaga ni Naoko magpakasal. Pinsagot ni Naoko, ang mga lalaki, nagpapakasal dahil gusto nilang makasama ang asawa nila habang buhay. Ganon din ang mga babae. Tinanong ni Kenji, kung ganon, bakit si Katano kung ako naman ang gusto mo? Tahimik si Naoko. Sabi niya, ikaw lang ang nakakausap ko tungkol sa mga problema ko. Kasi may anak na ako dati. At doon, parang may nahulog na pinggan sa loob ng katahimikan. Inamin ni Kenji na 6 na taong gulang na ang anak niya at 1 taon na mula nang huli niya itong makita. Simula nang maghiwalay sila ng ex-wife niya, pinagbawalan na siyang lumapit sa anak. Niya, parang may restraining order galing sa tadhana. Naawa si Naoko, nagsorry siya kay Kenji, parang siya pa ang may kasalanan sa lahat ng maling desisyon sa buhay ng lalaki. Sinabi rin niya na hindi na sila magkikita pagkatapos ng Martes, parang deadline ng project na masakit sa puso. Kinabukasan, naglakad si Kenji sa isang eskinita kung saan dati silang nagtatagpo ni Naoko. Habang naglalakad, bumabalik ang alaala, tawanan, kilig, at mga panahong wala pa silang problema kundi kung saan kakain. Sumunod na araw, nagpunta sila sa lungsod para manood ng festival. Habang nasa bus, biglang itinaas ni Kenji ang 2 daliri at nag-Kegebonshin no Jutsu. Ipinakilala ni Tio sarili bilang Hokage at ayon sa kanya, tenging mga legendary na kalalakihan lang ang nakakaalam ng senyas. Na to, ginamit niya ang pagkakataon habang tulog ang mga pasahero. Walang kontra, walang reklamo. Pagdating sa hotel, hindi na sila nag-aksaya ng oras. Itinuloy agad ang naudlot kanina. Kasi nga, last night na raw. Nagbiruan pa sila tungkol sa pagtakas, pero hanggang biro lang kasi walang pera si Kenji at may trabaho si Naoko. Umupo sila sa isang bar. Tinanong ni Naoko kung bakit naghiwalay si Kenji at ng ex-wife niya. Diretsahang sagot ni Kenji, nahuli siyang nag-cheat. Nag-sorry naman daw siya, pero ang biyenan niya ang nagdesisyon. Hiwalay agad, walang appeal. Tinanong ni Naoko kung ano ang plano niya sa buhay. Sagot ni Kenji, gusto niyang maghanap ng disenteng trabaho. Suggestion ni Naoko, ibenta ang bahay ng pamilya niya. Sagot ni Kenji, walang bibili. Okay lang daw kahit part-time basta buhay. Dito na uminit si Naoko. Sinabi niyang sobrang yabang at pabaya si Kenji. Kaya hindi na siya nagtataka kung bakit nahuli itong nagloko. Bonus pa, sinabi ni Naoko na may dinidate na pala ang ex-wife ni Kenji. Dagdag pa ni Naoko, sabi raw ng tiyahin niya, dapat silang magpakasal ni Kenji. Gusto sana ni Naoko na sabihin sa tiyahin ang tungkol sa kanila, pero natatakot siya sa chismis ng bayan. Mas malala pa sa wifi ang bilis ng balita. Nagulat si Kenji. Bigla siyang nagsisi na hindi niya sinabi. Noon kay Naoko ang tunay niyang nararamdaman. Kinabukasan, umalis si Naoko at nag-iwan ng sulat. Sinabi niyang masaya siya sa 5 araw nilang magkasama, parang panaginip, lang daw ang lahat. Hiniling din niya kay Kenji na dumalo sa kasal niya. Ouch! Deluxe edition! Maya-maya, tumawag ang tatay ni Kenji. Biglang nakansela ang kasal ni Naoko. Ayon sa ama, mukhang hindi na raw talaga matutuloy. Tinawagan ni Kenji si Naoko at tinanong kung bakit. Inanyayahan siyang pumunta sa bahay. Pagdating doon, binigyan siya ni Naoko ng poster ng Mount Fuji. Regalo raw niya bago sana ang kasal. Biglang sinabi ni Naoko, sasabog ang Mount Fuji bukas. Nalito si Kenji. Akala niya joke. Pero sabi ni Naoko, pagod daw si Katano dahil may secret mission, kaya na-delay ang kasal. Naghinala siya, kaya sinilip niya ang laptop ni Katano. Doon niya nakita ang file. Totoo nga. Sasabog ang Mount Fuji, si Katano ang leader ng rescue team. Kinabukasan, kinompronta ni Naoko si Katano. Nagalit ito at nagbanta. Kapag binuksan mo ulit laptop ko, wala nang kasal. Very romantic. Nagpunta sina Kenji at Naoko sa library para mag-research tungkol sa Mount Fuji, tapos sa dalampasigan. Tahimik pa rin ang paligid, parang walang mangyayaring sakuna. Tinanong ni Naoko si Kenji kung ano ang plano niya kung sasabog ang bulkan. Sagot ni Kenji, wala akong plano. Gusto ko lang magtanim. Kahit sumabog pa yan, lalo na kung kasama kita. Boom. Hindi bulkan, kundi kilig. Nagkaroon sila ng romantikong sandali sa isang eskinita. Biglang naglabas ang gobyerno ng emergency alert.
Posibleng pagsabog. Maghanda na raw lumikas ang lahat. Lumipas ang isang araw. Hindi pa rin sumasabog ang Mount Fuji, kaya humiling ulit si Kenji ng mainit na sandali. Pumayag. Si Naoko, mukhang safe pa raw. Habang nagmamahalan sila, boom, sumabog ang bulkan. Tapos ang pelikula. Napagtanto ni Naoko na hindi niya talaga mahal si Katano. Si Kenji ang mahal niya, pero pinili niya si Katano dahil gusto niyang magkaanak. Moral ng kwento, kung magpapakasal ka na, huwag mong isipin ang ex mo. Kung hindi mo siya makalimutan, huwag kang magpakasal. Higit sa lahat, huwag kang mangloko kasi mas malala pa yan sa sumasabog na bulkan. Salamat sa panonood. Hanggang sa susunod na pelikula,